Yan, sige. Ganun. Okay. Ayan. Wait lang. So guys, ayan. Ayun, sige, keep it coming guys. And also, okay lang bang matanong, sino dito yung first time na maririnig yung mga speaker natin? First time dito sa NBPO, type 1,000 nga dyan. Yan. Just wanna hear you out guys. Yan. Para makita ko naman, practicein natin yung mga daliri natin. So, ayan. And also, syempre, dahil nakikita ko naman na nag-on cam yung lahat, dahil alam ko naman right now, hindi lang daw talaga nasa Pilipinas yung mga participants natin. Nasaan ba kayo right now? Yan. So, sige nga. Ako ay nasa Laguna right now. 'Di ba? Kahit kung saan ako napapadpad. So, kayo, nasan po ang mga participants natin right now? Meron bang nasa... Grabe, meron tayong Cambodia. O, 'di ba? Grabe, no? So, international talaga yung business natin. So, napapadpad pa pala tayo sa outside of the country. Ano pang meron dito? Oh, may taga Caloocan, meron tayong taga Laguna, Pasig, Paranaque, ayun, Cavite. Yun. So, meron pa ba? Yan. Grabe, may Hungary pa, 'di ba? So, meron pa bang iba? So, hindi pala ako nagpakilala. So, my name is Justin. I'll be your host for tonight. I'm an IT by profession. And honestly, a few minutes ago lang nasabi ako yung mag-host. Hindi ko inakala kasi sa totoo lang ako, I'm the tech guy sometimes. So I'm always been not in front of everyone, 'di ba? So kaya nga po ako nag-IT kasi hindi ako yung taong na laging nasa harap o nagto-talk. Pero yung speaker natin, alam nyo, isa siya sa mga pinaka nawawaw ako sa tuwing nagsasalita siya, 'di ba? And lahat ng script na natutunan ko sa kanya, it's really very effective. So dapat pakinggan nyo at isulat nyo. May notes na ba kayo at may ballpen na ba kayo para sa ganitong klase ng mga training? Sabi ng mga mentor and coaches natin, dapat meron tayo nun, di ba? Ayan. So, ako, naalala ko lang, nung nakita ko tong opportunity na to, and sabi ko, baka mag-improve yung well-being ko, and syempre yung growth ko. And right now, yung tao na lagi lang nasa likod, bigla akong pinag-host ngayon. So, medyo kinakabahan lang din talaga ako. Joke lang. Pero di, medyo matagal na rin naman ako sa business. So, etong, siguro, let me introduce na lang din yung trainer natin for tonight. And ako, nagulat ako kasi itong taong to, sobrang achiever niya in terms of her background. Siguro ikikwento niya naman lahat. Pero, basahin ko na lang din yung mga accolades niya, 'di ba? Sa USANA. Pero ito yung isa sa mga pinakamasabi kong kapag nakita mo siya, yung energy mo magbabago. 'Di ba yung jolly person, yung positivity niya, natatransfer niya sa iyo. Kaya dapat kung gusto niyo makilala siya in person at masabi yung sinasabi kong aura niya, dapat pumunta kayo sa office. But now, let's focus na lang siguro sa training niya ngayon. So, ang background lang naman ng ating speaker ay former senior merchandise manager. I think at the age of 20 plus, 21, 23, ganun agad yung nakuha niyang posisyon. Sobrang taas agad ng posisyon niya ako nagulat na nag-iusana pa siya. And also, right now, she's a Ruby director, a pay setter, a multiple travel incentive qualifier, and a USANA League Premier awardee. So I think isa rin siya sa mga trainer natin ng USANA University na nakuha din siya as leaders, 'di ba? Ng mga trainings na pinapadala sa kung saan-saan sa iba-ibang lugar here in the Philippines. Yan. And naging speaker na rin natin siya outside the Philippines. 'Di ba Singapore? Grabe, no? So, I think nakita ko nang pumasok si Mentor. So, nandito na siya. So, good evening, Mentor Mayan. Yan. So, guys, welcome naman natin si Mentor. Dapat maramdaman niya yung energy natin.
So welcome niyo si Mentor. Yan. Hi, Mentor! Grabe, no? Good evening, Tuwing everyone. bata Good ka, Mentor. evening, Ups Justin. Oh, I know, kanina ka lang nasabihan, no? Pero isa yan sa mga attitude na magandang i-cultivate sa mga brand partners natin is yung okay, yes to growth opportunities. And I'm not sure if natanong na kayo, sino dito yung mga first time, like umattend ng onboarding? Kaka-start lang ng business ng less than 2 months, may I see your hands? Kaya gusto ko naka-open yung camera para nakikita na si Kevin Lofranco, naka-raise siya ng hand. Si Nico, how about others? Can I see your hands? Kasi this training is really designed for the new ones. So meaning, if you just started within the month. For the past 13 weeks, every single night we do this. So para less kaba no na para nag-start ako ng business, I don't know how to start, where to start. Yun yung purpose ng training natin tonight. Ayan si Rosebel, si Francis, si Claire, si Sheena. Oh, parang nasa ano lang tayo, nasa school. Pero wala tayong recitation dito. May quiz lang ako na onte later. Si Bien, okay. So I would really appreciate si Ed, si Lynn, oh, 'di ba? Si Kyra, si Nicole, kailangan daw matawag ko silang lahat kasi nagpe-pay setter yung natatawag ko eh. So yung mga hindi pa natatawag, isa-isahin natin yan. Si Annalyn, si Maan, naglo-lower na ng hand yung iba. Alright, so for tonight, I know it's a Sunday, and maybe some of you, nakapag ano na ba kayo, nakapag-church na, nakapag-family time, nakapag-bebe time? Yes, na-checkan na natin lahat yan. So kung na-checkan mo na lahat yan, dapat tonight, ang goal lang natin is nakatutok lang. Kasi kung tapos na yung mga time na yon, you wanna make sure that the next 1 hour or 1 hour and a half, nakatutok ko lang sa pag-master ng business natin. Okay ba yon? Na parang hindi nyo ako gagawing soundtrack sa gilid. Okay? Baka yung iba sa inyo nakahiga na, sige, gusto kong matuto tonight, pero nakahiga ka. Guys, alam, hihiga din yung income mo kapag nakahiga ka habang nakikinig ng training. O, di ba? Nakaganon. Anong itsura nun, di ba? And we are 62 right now. Mamaya magsasarado to ng 362. Laki ng ng Frontier, no? And okay lang dyan lang kayo. So, hindi kayo mawawala yung mga naka-open ng camera. Kapag nakatapos yung buong training na naka-open yung camera nyo, meron kayong reward. Yung host natin tonight, okay lang i-screenshot nyo yung mga naka-open cam. Yung consistent na naka-open camera, meron tayong reward later. And hindi ko na masyadong hahabaan yung aking introduction. I hope lahat kayo ay nakakain na. Pero bago pala ako mag-start, okay lang malaman ko anong dinner nyo? Okay. Para habang pumapasok yung iba, nakakasabay sila. Can you share sa chat box para malaman natin kung healthy ba yung kinakain mo? Sige. Chicken pastil, kinamatisang manok. Yung iba, hindi pa kayo kumakain? Caviar! Wow! Iba talaga si Mentor Kyle, no? Kumakaviar. Yung iba, Nutri-Meal, adobo. Diet daw si Jericho. Pork barbecue, Nutri-Meal, burger, eggs and chicken, chicken adobo. Ang dami pang pumapasok, no? Sige, nagugutom na ako. Ako hindi pa ako nagdi-dinner. Diretso na tayo sa training natin para makapag-dinner kami. Okay? So now, let me share my screen. So again, congratulations everybody. Para sa mga kakastart lang ng business, siguro yung greatest affirmation na makikinig mo talaga is from the loved ones. Pero ako na yung magsasabi, no? Congratulations because nag-start ka ng business this year, 'di ba? Kung yung mga nakita ko nagtaas ng kamay, I know meron pa yung duda, may takot, may kaba, pero umaattend ka ng trainings para mabawasan lahat iyan, 'di ba? And welcome to Frontier. Kaya baka magtataka ka, ano po ba yung Frontier 1000, 'di ba? That's our mother team name. So pag tinatanong ka ng mga future na brand partners mo, anong team mo sa sana? Baka bigla maka-encounter ka. You would proudly say na we are from Frontier. And Frontier, hindi lang po to yung mga nasa nakatune in ngayong hapon, no? Ay ngayong gabi. Because we have a lot of brand partners based in abroad. We have in the US, Canada, UAE, tapos UK, Italy. So name it, kung saan merong Yusana, majority of it, meron tayong Frontier
brand partner. So, hindi ka nag-iisa ngayon. And kita niyo yung mga naka-open ng cam? Yung ibang bago dyan, yan, yun yung mga kabatch nyo. Yung iba naman na parang kilala ko sila mentor. O, di ba? Shout out kay Mentor Kyle. Naka-open yung cam. Oh, 'di ba? So, isa 'yan sa mga nagturo sa akin na nag-run ako ng Pacesetter. But kidding aside, di ba nauna po ako kay Mentor Kyle. My name is Mayan and magpapakilala ko ng very quick kasi syempre, paano ka makikinig sa isang taong hindi ko naman kilala o first time ko makinig tonight. So, quick background about me. I used to endorse one conditioner brand para mabilis niyo ako maalala, si Mentor na nag-endorse ng Crimsec. Ito pa ako, ako po yung nasa damage control variant ng Crimsec. Walang violent reaction, no? But kidding aside, ito po yung totoo kong background. So, I was born and raised in Quezon. May mga taga Quezon province po ba dito? Yan, Quezon province. Sa host po natin, pwede po ba nating i-disable na yung ating waiting room para hindi ako nag-a-approve? Bilang aligaga, no? Feeling ko ako din yung host. Ina-approve ko sila isa-isa. So, I was born and raised in Quezon. And then, buong buhay ko po, doon po ako nakastay. So, kung taga-probinsya ka ngayon, tapos pumunta ka ng Maynila, nagsimula ka ng Gisana business, and feeling mo, meron ba akong madadala dito? Ang mga kilala ko ay taga Quezon. Pwedeng-pwede yan with the type of the business that we have. 'Di ba? And bibukid po ako. Siguro, I will categorize myself as a bibukid. Meron ba dito in the Zoom chat box, 'di ba? Titingnan ko mamaya. Yung tipong nung elementary, high school, college ka, ginalingan mo din yung perfect yung attendance sa extracurricular activities. Quiz bees, journalism, yung mga um, student council, 'di ba? So lahat ng pwede mong pasukin para gumanda. Ay si Roseville taga Sariaya, 'di ba? Hello, good evening, kabayan. Guys, ang mga taga Quezon po ay bawal tamad. So si Roseville, kung bago si Roseville, no, I would expect na 'yan. Mabilis din mag-pace setter, okay? So lahat 'yan talagang kinareer ko. So dumating lang ako sa point na pag-apply ko sa Metro Manila, hindi lang pala sapat na bibukid ka sa school. Dapat sa totoong mundo din, 'di ba? So kala mo naman hindi totoong mundo yung pag-aaral, no? So doon talaga nag-struck yung unang reality sa akin na sa application, although perfect, almost perfect yung resume mo with Latin honors, active ka from ACADS to extracurricular activities, hindi sapat na maganda lang ikaw. Di ba? Maganda lang yung papers mo. Dapat graduate ka rin from magandang university. But I'm blessed enough na na-hire po ako ng isang magandang company. So I was with Rustans before. Was na kasi nakapag-resign na po ako. And I used to work as a senior merchandise manager. So para sa mga naka-tune in, ang role ko po is to source supply for the supermarket and hypermarket stores that we have. So kung nagsushop po kayo sa Rustans, Marketplace, Shopwise Express, welcome. Ito po yung trabaho ko. So ako po yung naghahanap ng supplier ng manok, baboy, baka, prutas, tsaka gulay. So ang aking job ay umiikot sa urgency kasi mabilis po siyang masira. So yung trabaho ko, nagfo-forecast ako ng benta ng mga stores and nakadepende doon yung o-orderin ko. So nasisira ang fruits and veg kapag chilled ng average ng 3 days lang. So meaning kapag nagkamali ka ng forecast, tapos outright yung in-order ko, yung loss ng company pwedeng ma-attribute sa akin kasi hindi ko ginalingan mag-forecast to. Ine-enjoy ko actually yan, kaya ang goal ko talaga, ma-promote, kaya nag-aral ako. Mag-aaral dapat ako, rather. So, hindi ko alam kung meron kayong mga initial plans before doing Gisana. Or baka maybe kagaya kita na nag-enjoy ka sa work, love mo yung work mo, hindi ko sasabihin na iwan mo yung work mo para sa iyo sana kasi ako pinagsabay ko siya. So isa ako sa mga tao na pwede mong madala dito o baka naiisip mo na kagaya ko na busy, nag-enjoy sa work, well compensated, pero nahihirapan kang dalhin sa business, tsagain mo lang, 'di ba? Kasi kagaya ko, meron akong initial plans for myself. So gusto ko dire-diretso yung promotion, kaya gusto ko ulit mag-aral. So initial plan ko was to really study master sa UP. So I was about to enroll in UP, pero I always tell this to people, especially if you're just new in the business. Baka ito rin yung affirmation mo na that you made the right decision. Kasi 'di ba, mahilig tayo magplano. Lalo na kapag organized kang tao, you know what to do, you know where to do it, when to do it. Ako ganun din, meron akong specific plans for myself, pero wala talaga mag-gibit ng plans ni Lord for us. 'Di ba? And I'm really grateful kasi kinulit ako ng taong nagdala sa akin dito. Kung bago ka sa business, okay lang, i-chat mo dyan sa chat box. Sino yung nagdala sa'yo sa Yusana?
Okay, so dapat grateful tayo sa mga taong nagdala to sa atin kasi imagine how many people in the world and ikaw yung nasendan ng inviting message ng taong nagdala sa'yo dito. And na-qualify ka pa kasi again guys, no, every time, Mentor Kurt, every time po na nadadala tayo sa business, naka-qualify din tayo. So meaning, pumasok ka sa next round, di ba? Coach Tracy, our newest silver director. Ayan, yun yung mga taong nagtiyaga na dalhin ka sa meeting para ma-explain sa'yo yung Gisana business. Ako po, it took him more than a month para ma-invite ako sa business. Ang nagdala sa akin dito, yung kaklase ko po ng elementary. So, yung kaklase ko ng elementary, hindi ko siya gano'ng ka-close. Ano lang siya, Facebook friend, tapos sabi lang niya, naisip kita, baka interested ka, good source of income din. Honestly, 'di ba, wala naman tumatanggi sa good source of income, especially in this economy. 'Di ba? Wala naman tumatanggi diyan basta legal, moral, ethical. So to cut the long story short, pumunta ako sa office sa Makati, na-explain yung whole concept ng Yusana, and the rest is history. Kagaya ng marami dito, ang dami kong ano bang category pumapasok yun? Bukod sa hesitation. Ang gamit ko, ayan, hesitation, agam-agam. Sabi ko, I was 23 back then. Sino yung pwede kong pag-marketan ng products? Yung mga kabatch ko, hindi sila nagtitake ng supplements. They are earning what? Some of them or majority of them are based in the province. Mas mababa pa yung kanilang minimum wage versus the city, 'di ba, sa Metro Manila. Tapos that time, since hindi ko nga priority maghanap ng additional income, feeling ko wala akong oras. Mararamdaman niyo ba yung parang kinakabahan ka na parang, kaya ba talaga ng oras ko tong pinasok ko, di ba? I was handling 90 stores back then and kinikwento ko to sa mga brand partners even before. Ang buhay ko, hindi tumatakbo yan ng 9 a.m. to 7 p.m. lang. Before ako pumasok pa sa work, I'm receiving calls na from suppliers, from store managers. So para akong on call, pero ang bayad lang naman doon 8 hours. Diba? Tapos, number 3, wala akong kapital na ready. So, meron ba dito na ginawan lang din ng paraan? I still remember the first onboarding session na no, na-attendan. Medyo huminga ako kasi syempre akala ko ako lang yung tipong ginawa ng paraan yung buhay ko para makapag-start ang Yusana. Ayan, si Elaine din daw. So, ginawan ko ng paraan yung Yusana kasi number 1, wala akong credit card that time. Second, ang laman lang po ng BDO ko, even I was a senior manager back then, was only 3,000 pesos. Kasi di ba kapag hindi ka pa super financially literate, hindi mo pa siya minamaster yung pagsisave, pag-i-invest, di ba? Yung proper allocation ng budget. So, wala akong pera that time. So, flinash yung capital ng Gisana. Sabi ko, maganda yung Gisana. Kaso, 1K lang yung pera ko, di ba? So, paano ko siya ginawa ng paraan, di ba? So, nanghiram po ako sa kuya kong, si Man. Ito sample debit card lang to. Baka, gamitin yung pang-enroll, di ba? Hindi pa siya, expire na rin pala, no? 0426. So, yung kuya ko, seafarer siya. And that time, he's still single. Nasa akin po yung allotment card. Medyo malakas yung loob ko kasi that time, alam ko kung magkano yung balance niya. So feeling ko, alam niyo na yung kahihinatnan niyan. Nag-chat ako sa kuya ko. Sabi ko, Kuya, hindi muna ako mag-aaral. Kasi siya yung mag-sponsor ng first semester ko ng MBA sa UP. Hindi muna ako mag-aaral Magbi-business muna ako. So nag-withdraw po ako ng magkano. O, 'di ba? Meron akong 3,000 sa bangko. 1,000 dyan, winidraw ko kasi 41,000 pesos yung pang start that time. Very blessed ka kapag 20 plus K ka lang nag-start, no? That time, yun yung package. Sabi ko, Kuya, mag-withdraw akong 40,000 na, di muna ako mag-aaral. Magbi-business muna ako. So, ang ending, nag-enroll din naman ako. Hindi yan lang sa university. Okay, real business na. And yes, I was anxious. I want to do more research. I was skeptic and I was not sure yet. But I started anyway. So, kung lahat ng to ay naramdaman mo, normal ka. Kasi ang mga taong nag-iisip, matagal mag-decide. Tama, yung parang okay lang ba mga 1 month, 2 months, just to make sure na hindi ako nagiging impulsive, nabubudol, and everything. Lahat yun na naramdaman ko. Pero sinimulan ko rin siya. Alam niyo kung bakit? If you know yourself at tamad kang magbasa, paano mo ka magre-research, di ba? If you know yourself, tapos alam mo ang dami mong weaknesses, paano mo magiging strength yun kung hindi mo siya inaaral pa talaga intentionally? So, sinimulan ko siya. And fast forward, habang uma-attend ako ng mga trainings just like this, doon ko talaga na-appreciate na yes o no, yes o no, oo nga no, naghahamulo yung yes, oo nga no, di ba? Yung sana may not be my dream business. Pero yung sure lang ako, mas malaki pa sa 22,000 pesos yung dream business ko.
Kung mahilig ka mag-research kung magkano ang kapital mag-establish ng gantong negosyo, you would know the difference of starting Gisana versus other businesses. Pero ang mindset ko that time, hindi ko pa kayang simulan yung dream business ko. So might as well master a business na pwede kong simulan, tapos palakihin ko yun, baka pwede pang manggaling dun yung pang simula ng dream business ko. So yun yung ginawa ko initially. So when I started attending training, ang goal ko lang, matuto kung paano mabawi yung capital ko. May similar goal ba sa akin dito, na parang, saka muna yung pagyaman, gusto ko muna maibalik yung capital ko. Di ba? Yung parang may peace of mind ka na ibalik yung capital ko. Ang si Claire daw, di ba? Ang first 3 months ko, I invested the time sa pag-attend ng training tsaka pag-apply ng inattendan kong training. Kasi hindi lang enough na uma-attend ka, dapat ina-apply mo, no? So, yung first 3 months ko, I earned my first 75,000. Ang tanong, malaking bagay ba na kumikita ka ng average sa 25,000 pesos? Sa ekonomiyang to, malaking help na ba yon? Yes, yes, 'di ba? And sabi ng mga coaches ko, sabi niya, alam mo Mayan, ituloy-tuloy mo lang yung sana exponential yung paglaki ng income. Ano, totoo 'yun. After a year, dinire-diretso ko siya, part-time ko, after work ginagawa ko yung sana. Ito na yung first 3 months ko after a year. So, ang total 1 year and 2 months earnings ko with Yusana, doing it part-time at 24, I earned by one first million peso. So, kapag naka-tune in ka ngayon and you're still thinking na worthy po ba siyang ituloy, gawin? Ako na yung magsasabi sa'yo, no? It's my 7th year in the business. Worthy siya. Kasi dito pa ako eh. Di ba? Pwede naman ikaw mag-stop anytime you want kasi wala naman ditong breach of contract, di ba? Hindi ka naman papagalitan ng kung sino man pag tumigil ka. It's just that, bakit mo ititigil ang isang bagay na nakikita mo yung value? Di ba? Value ng products, value ng business, tapos kumikita ka. Dito ko rin nabili yung first car ko, tapos madaming travels na na-turn into cash ng pandemic, pero ang pinaka-memorable guys, alam niyo kung ano? Bukod sa 241,000 pesos na pumasok sa bangko ko, na pwede akong maamla, di ba? That time, yung napapatravel ko yung buong family ko, papasadahan ko to ng very quick. Pero, kung nag-join ka ng Yusana because of the travel incentives, karirin mo lang kasi na-unlock na din yung travel incentives kapag ginagawa mo yung business basics. So, ang first travel ko was with my sister, 2022 in Maldives. Nasundan siya ng South Korea with my whole family. So, ang maganda with you sana, kasama mo yung buong family mo nagta-travel na hindi ka nagwo-worry ng credit card expenses mo or bill. 'Di ba? And then, parents ko sa Asian Cruise, last year, ito yung one of the most memorable years sa buhay ko kasi I've been to 5 different countries na hindi naman ako nagtatrabaho. So, meaning lahat yan because and all because of Yusana. 'Di ba? So, I've been to Maldives, US with my fiancé, bago po kami lumipad ng US sa Maldives, boyfriend ko siya. Pag uwi ko ng Pilipinas galing US, fiancé ko na. O, di ba? Nag-upgrade, di ba? So, 3 weeks po kami dyan. And ito yung realization namin nung nandun kami sa US. Sabi namin, buti na lang matigas yung ulo namin. Alam mo yung matigas in a way na akala kasi ng mga parents namin, alam mo yun, niligaw kami ng landas, especially ako, nung time ko. Kasi I was doing well with work. Parang, ano na eh, parang kang tagapagmana ng kumpanya na pre-namin sa'yo na ikaw yung next generation ng management, ganyan. Kasi AVP na po ako when I resigned. I was an assistant vice president for merchandising division. Short stint yon kasi pagka-promote sa akin, mga 3 months lang ako doon. Senior merchandise manager ako, pero ang role ko, umiikot siya sa ginagawa ng AVP. And then, nung nag-official na akong AVP, doon yung turning point ko na, hala, mas gusto ko pa yung buhay na dinedesign ko. So meaning, wala akong boss, sarili kong negosyo, I can decide where, saan ako mag-work, at saka when ako mag-work. Alam mo yun? So, nung nandun kami sa, ay, dito si JR, di ba? Nung nandun kami sa US, sabi namin ni Mentor Renzo, grabe yung Yusana, no? Nabubuhay tayo sa US nang wala tayong work. In a good way, kasi meron kaming business that we can bring anywhere. Yung hindi tumigil yung negosyo namin habang nagta-travel kami. Kasi ang nanay ko po ay restaurant owner sa Quezon. Alam niyo po ba, pag lumalabas kami ng bansa or nagta-travel kami, ang phone niya, kadikit niya palagi. Kasi yung isang phone niya, pang CCTV, nung kainan namin, yung kabilang phone, nagtitake pa rin siya ng orders. Okay? Hindi niya talaga maiwan, di ba? Pero yung sana, hindi naman namin iniiwan eh. Parang hanggang may wifi, may connection ka, may internet connection niya, kaya mong i-maximize yung business. Ganun kaganda po yung business na pinasok nyo, no? And then, totoo yung facility. Di ba, bidang-bida natin to sa presentation, but nothing beats the feeling of seeing the facility in person. Kasi grabe, totoo talaga siya. Ang laki ng facility. Tapos, ang amazing doon, naka-categorize kung saan pupunta yung ingredients
sang bansa, 'di ba? Pwede naman mag-mass produce ang USANA na okay for our 27, 26 countries, pare-pareho lang kayo ng ingredient. Mas profitable 'yon. But USANA designed na depende yan sa nutritional requirement per country or per region. Ganun kaganda yung business sa pinasok natin, no? And meron tayong kabilang segment dyan. Guys, ito yung i-look forward nyo kapag seryoso kayong mag-iusana na. Pagpunta ng US, other side of the facility is the building of Usana Foundation. So makikita mo doon, every single day, nagpapak sila ng mga binibigay sa mga beneficiaries globally. So even the Philippines, sadly, no, beneficiary tayo ng foundation, di ba? Yung some parts ng bansa natin, nilalagyan talaga niyan, 'di ba? Binadadalhan rather. And then ito po yung last travel namin abroad. It was Japan last December. So kasama namin si Coach Stanley and the youngest sister of Mentor Renzo. So ito yung 18th birthday gift niya sa kanya. O, 'di ba? Pwede ka naman magregalo ng GC, o 'di ba, from Sodexo, o kaya ano ba yung anong bagong GC ngayon. Pero iba yung feeling na, sige, akin na yung passport mo, asikasuhin yung visa, punta tayo ng Japan to celebrate yung birthday. Saya maging kapatid ng nag-iusana na brand partner, no? And then, ayan yung 2025 trips. Alam nyo, this year, jump-started dapat yung trip ng Yusana namin ng UAE. So, magdudubay dapat kami last March. Pero, 3 days before po mag-start, 3 days before our flight, nag-start po yung war. So, meaning, hindi na kami nakalipad. Pero, okay lang kasi safe naman kami, no? And madami nakaabang na travels just like this. So, in a few weeks, 2 weeks na lang na ata, no? In 2 weeks, we'll be flying to Boracay. And ang maganda with you sana, alam mo yung nagti-team building kayo, pero sagot na nila. Okay? Kasi, punta kami ng Boracay with the whole teammates. Pero kapag di ka nakahabol sa Boracay, okay lang ba? Sabay-sabay tayong pumunta ng Coron. Kasi si Coach Tracy, I still remember, okay lang, shoutout yung bagong silver director natin, no? Si Coach Tracy, hindi siya umabot ng Boracay. Pero pag siya yung nagsalita na, mentor, sure na yan, Coron ako. Trip for 4. Ganun yan mag-claim. Alam niyo yung nangyari, 5th week pa lang, no, naka-trip for 2 na siya. So you would know, natapos na niya yung next period kasi kukunin niya talaga yan. 'Di ba? So next stop ko ron, and then ito po yung mga namin, no, trending sa buong team. O shout out ko na lang yung mga may points na dyan para tapusin na nila this week sa Coron. And then, assure na rin natin yung Hokkaido travel this coming November. Alam niyo yung amazing with Yusana, ang dami mo natitipid eh. So, kami ni Mentor Renzo, we're getting married this per month. So sabi namin, saan ba tayo okay yan, honeymoon, ganyan. Nakatipid na din kami kasi yung first travel namin as husband and wife sa Hokkaido, Japan. Oh, grabe, no? Hindi na gagasto. Diba? Hindi na kami gagasto. Side trip na lang talaga. And ang maganda dyan, may trip for two na kami this period. We're running for another trip for two para magsama ng loved ones. Separate room na lang sila. Okay? And then, papunta na rin ng Prague, di ba? Ang daming pwedeng i-look forward. Pero mentor, sa dami ng mga sinabi mo, paano ko din ba makukuha yung ganyang resulta? Gusto niyo bang malaman? Income, travels, growth ng business, 'di ba? Pag-enjoy, 'di ba? Sisimulan natin lahat 'yan. But again, para sa mga bagong pasok, congratulations because you started this year na brave ka. Kasi madami namang gustong mag-try ng something new, but every time nandun na sila sa door papunta sa something new, 'di ba? Sa change, laging nagkakabahan tapos next year na lang ulit, 'di ba? This time, brave ka na. And dapat yung bravery mo, papunta yan saan? Sa mastery din, para mas marami tayong kitain, di ba? And I don't know kung paano tumatakbo yung utak nyo ngayon, pero iba-iba yan. And for the past 7 years of doing onboarding, ang average, hindi pala average, most of the answers sa tanong ko, umiikot dito. Mentor, excited na ako mabawi yung capital ko. Naghahanap ako ng affirmation na tama yung decision ko. Ano ba yung next mentor after enrollment? Kasi 'di ba may package kang inuwi. Anong gagawin ko sa products, 'di ba? Saan po ako mag-start? Kasi majority of you kapag nagsimula ka lang yesterday or last week, sinabi lang sa'yo na, "Uy, wag ka munang magi-invite, wag ka munang magbebenta, attend muna tayo ng onboarding training." And you're in the right meeting. Okay? Ito yon. So, tuturuan muna ko kayo, di ba? So, now, let's start with the vitals. 'Di ba? Bakit importante yung mga basics or vitals? Kasi 'di ba dito lahat naka-anchor lahat. Kapag pupunta ka ng hospital, ano yung unang chine-check sa'yo? Vital signs. 'Di ba? Para ma-check na okay ka pa. Now, let's start with the vitals. And I always start with what? Asking you with
Bakit ka ba nag-start ng Usana? 'Di ba? Okay lang i-share natin. We are currently 101. So I have 100 participants tonight. Okay lang malaman natin whether you are new or not new, 'di ba? Bakit ka nag-start yung Usana? Okay lang? Pakita natin sa mga bagong brand partners baka similar ng reasons. Okay, share your reasons. Bakit ka nag-start ng Usana business? Mother Kyle, sa pera. O, 'di ba? Direct, pera. Extra income. Si, Apps Justine. Si Elaine, ayoko na maging mahirap. O, relatable, 'di ba? Ayoko nang maghirap, maging mahirap. Passive income. Si JR, maka-travel. Si Bien, extra income. Si Coach Tracy, income for tuition fee and give back to family. Si Merwin, financial freedom, extra income. Leo Products, wow, si Leo Products daw. Oo, pwede na kitang i-schedule ng product training, Leo. Okay. For savings, si Nicole, time freedom si Edselyn, si Charles, income plus products. Okay? Makasama yung kids ko 24/7. Oh. Ito yung no, Ate Shelani, 'di ba? Si Chef to. Gagawin natin 'yan. Si Vic, self-doubt and proving self. Oh, may papatunayan daw si Kuya, 'di ba? Big time business. Si Kevin, learning how to become a successful man plus extra income. Si Precious, user ng Usana and effective po ng Usana at additional income. Okay, meron na tayong mga users before. Personal growth. So, may mga common sa inyo guys, 'di ba? Number one, extra income. You wanted growth. Yung iba gusto ng freedom. And I'm really hopeful na makukuha talaga yan. And I hope, di ba, na makuha talaga natin yan dito. And simulan ko muna dito, sa realidad muna natin. Di ba meron tayong specific needs, may wants tayo, tsaka meron tayong dreams. Okay lang mag-assess muna tayo dito kasi ito yung reality checking natin eh. Dito na magfo-fall kung bakit majority of you nagsimula sa gusto ko ng extra income, ayoko na maging mahirap, di ba? Ayoko nang maghirap. Kasi ito yung current reality. Okay lang i-share natin dyan. If ikaw to, can you type the number kung dyan ka nakaka-relate or dyan ka pumapasok na category? Number one, my income is not enough. Number two, my income covers my needs but not my wants. Number three, my income cover my needs and wants but I wanted to make more so it can cover even my dreams. Saan tayo pumapasok? Nakakaluwag-luwag yung number three, oh. Okay na daw yung needs and wants nila, pero gusto nila mag-make more, so may allocation tayo para sa mga dreams. Okay. So, sana meron tayong taga-tali, 'di ba? Pero para sa mga bago, observe nyo kung saan mag-fall yung mga tao. Pero majority, alam nyong income talaga umiikot. Kasi ang dami namang napupuntahan ng pera talaga. And yes, money may not be the most important thing in the world, but it affects every important aspects in our life. Agree? Paghirap ka sa pera, ang hirap, 'di ba? Ang daming mahirap magpa-check up, magbayad ng bills, sabay-sabay ba? 'Di ba yung parang kapag pera yung problema mo, tumatanda ka talaga agad. 'Di ba? Nakikita mo talaga siya sa itsura mo, 'di ba? Computein naman natin yung dreams kasi 'di ba may mga sumagot na number three na okay naman ako sa needs and wants ko, but I wanted to make more para makapag-allocate ako sa mga gusto ko sa buhay. And honestly guys, sa'yo sana ko lang natutunan mag-compute ng pangarap ko. Kasi sa work ko, ang kino-compute ko ay pangarap nila. Meaning budget, di ba? Di ba? O sabi ni Claire, agree, di ba? Meaning, ang goal lang nila, okay, our budget for you, Mayan, this year is to hit your 1 billion goal sales. Kinumputan nila ako ng goal ko para sa kanila, hindi naman yung dream ko. And na-realize ko, bakit kaya nila hindi ginagawa yun sa akin? Alam nyo kung bakit? Ask me why. Ask me why. Ayan, madami tayong typings dito para hindi kayo natutulog, 'di ba? Kasi magagets agad natin bilang empleyado na yung mga dreams natin, hindi natin makukuha kapag nandun tayo sa kanila. 'Di ba? 'Di ba? 'Di ba parang, oh sige, Mayan, your dream car, check. House and lot, check. Parang imposible po to sa sweldo ko, sir. 'Di ba? Parang mali talaga, 'di ba? So dito ko natutunan mag-compute 'yan. Sabi sa akin ng coach ko, Mayan, anong dream car mo? Sabi ko, okay na ako basta any decent na gusto ko initially SUV para sa family. Pero sabi ko, okay na ako sa Civic. Oh, wow, Civic, 'di ba? Na white. Nung time na 'yan gusto ko ng Civic na white. O sige, mag-allocate tayo ng 2 million. O pwede niyong sabayan yung dream computation natin ah. How about house and lot?
Nung time na yon, yung 10M malaki pa. Alam nyo ba, kapag nanonood kayo ng pre-selo, ang mahal ng mga house and lot, especially, ang fini-feature naman talaga nila is magagandang lupa, 'di ba? Tsaka properties. Travels, o sige, allocate tayo ng 500K. Savings, 2 million. Emergency funds, 2 million. Mahina na ngayon 2M eh. So, in summary, I need 16.5 million para mapunan ko yung gusto kong buhay. Meaning, meron akong decent na car, may house and lot ako. Pero alam mo yung reality, nag-sink in siya na para makuha ko yung 16.5M, dapat malaki yung kinikita ko. At malaki yung nasisave ko. Eh ngayon, mag-ano tayo mag-compute. Hindi mo na to kailangan i-share sa chat box, no? Meron ba ditong nakakapag-save ng 10,000 pesos per month? Baka may tumaas ng kamay, di ba? Baka magpalibre yung iba, di ba? So, ang 10,000 pesos per month, kapag nakakasave ka niyan, in a year, may 120K ka. In 10 years, may 1.2M ka. In 20 years, may 2.4M ka. Balikan natin yung dreams ko, 16.5M. Ilang beses akong kailangan mabuhay para mapunan ko yung 16.5M. Di ba? Kailangan ko mag-reincarnate, di ba? Pwede namang, Miss Maya, feeling ko kaya mo mag-save ng 40K. Ang 40K, 480,000 pesos in a year. In 10 years, that's 4.8 million. In 20 years, 9.6. Parang pwede yun. Kaso, sino dito yung honestly kaya mag-save ng 40K? Di ba? Yung iba, mentor ako, kaya ko dyan, pero hindi ko gagalawin yung sahod ko. Hindi ko kakain, hindi ako magabayad ng kuryente, ng tubig, di ba? Hindi talaga kaya. Di ba? Kaya nga madalas, nakakalimutan mo na yung mga gusto mo sa current reality mo. Di ba na parang, okay na ako dito, simple na lang yung buhay ko. Pero iba yung mga nag-Yusana. Alam niyo kung bakit? You started Yusana with the hope na kaya pa to eh. Kaya nga ako mag-a-add ng isang ginagawa na pwedeng magbigay sa akin ng income papunta dun sa mga gusto ko pang gawin sa buhay ko. Kaya ako nag-Yusana, di ba? Kaya matatalino yan. And nag-research kami, sabi ko, gano'n ba kalami yung mga nag-earn ng 150,000? Kasi let's say you earn 150 and you'll be able to save 40K to 50K in a month. Ilang porsyento ba? Ang baba lang, 'di ba? Top 1% lang ng population ang nag-earn. And imagine, ilan lang po ang nag-earn ng 150K sa buong Pilipinas? Sa population daw ng 110 million, 1.1 million lang. Tapos sabi ko, sige, kung yan yung 150K, magkano yung average? Average monthly income in the Philippines is around 18,000 to 21,000 pesos. Paano kapag pilosopohin niyo ako? Mentor, sa abroad ako nag-work. Okay naman ako sa 200 to 300,000. And marami ako na-interview ng mga ano natin na OFWs na malaki nga yung kikitain, pero ang laki rin ng cost of living abroad. And at the same time, walang tatalo sa feeling na yes, maliit yung kita sa Pilipinas, pero kasama ko yung mga anak ko araw-araw. Kasi yun yung laging kapalit ng pagtatrabaho abroad, di ba? So parang nagsama-sama talaga yung ano, nung nagte-training ako, tapos paulit-ulit ako nung umatan ng onboarding. Kung nga, nag-make sense sa akin, bakit kailangan natin kumita talaga ng malaki? Kasi doon pumapasok yung gap eh. Tama, yung parang ito yung gusto ko, ito lang yung meron ako ngayon. Paano ko mapupunan yung gap? Ang dami nagtuturo ngayon, ay dapat magsisave ka, dapat mag-budget ka. Ang problema nga, kino-compute mo pa lang yung papasok na income mo, negative ka na. Hindi nakaka-relate. Di ba yung parang alam ko na yung papasok sa kinsenas katapusan, bills pa lang, negative na ako. So, hindi mag-work sa akin yung mag invest ako, magsisave, mag-budget. Kaya kapag umaatan kayo ng mga financial planning session, the first step na kailangan mong gawin is to increase your cash flow. And you made the right decision kasi yan yung goal natin ngayon. To earn extra and ma-bridge natin yung gap na negative na eh. 'Di ba? Kaya nga nagkakautang kasi yung mga bagay na kailangan nating bayaran, hindi enough yung salary natin. Humahanap tayo ng ibang ways para mabayaran ngayon. Yon, 'di ba? Ngayon, Miss Mayan, nandito na ako sa iyo sana, 'di ba? Kailangan kong kumita ng extra, 'di ba? Congratulations. Kasi 97% ng mga tao ganito umiikot yung buhay eh. Mag-aaral ako, magtatrabaho, tapos ako mag-retire. Pansinin nyo guys, may mga kilala ba kayo ng mga retirees na pero they are still working? Either consultant sila or they are actively working? Or naghahanap sila ng pwedeng simulan na business? Meron? Madami, 'di ba? So hindi na natin kailangan ulitin yung pinagdaanan nila. This is what we can do. Pwede naman pala na mag-start tayo magtrabaho and we can build our business on the side. Para hindi natin kailangan intayin na mag 60 to 65 bago ma-enjoy yung buhay natin.
Kasi 'di ba kapag lumaki tayo sa sistema na sila nag-retire sila 55, 60, 65, after that saka sila nag-travel. Masasarap pa buhay na nakakapag-travel ka na, 'di ba? Kasi kaya na hindi mo kailangan mag-intay ng retirement fund para makatravel. Ngayon, o sige, start tayo ng business on the side. Sino dito yung kagaya ko na nag-isip din? Pwede bang mag-start sa scratch, lalo na kapag may passion ka na you wanted to start your own brand. Di ba may mga ganyan na gusto ko pangalan ko. Gusto ko ako yung mismo yung gumawa niyan. Ayoko ng ibang system, gusto ko ako lahat yan. Meron bang ganyan? Marami, di ba? Second, you wanted ng franchise ng mga sikat na mga restaurants, convenience stores, 'di ba? Or baka may nakaisip dito, sa dami ng kinikita ni Nakamangyan, 'di ba? Ng Team Payaman. Gusto mo mag-vlog? Yung parang, alam mo, parang minsan pag dumadaan yung mga vloggers sa TikTok, dapat pala sumayaw ako ng Savage Love nung pandemic eh. 'Di ba? Parang dapat sumayaw ako noon kasi baka ano na ako, milyonarya na din. Tama. So lahat yun naisip ko, pero isa-isahin natin. Sabi ko, kung mag-start ako ng business ko from scratch. Aminin nyo guys, mahirap ba mag-start ng business from scratch para sa mga nagsimula na dito? Si Nico da, munti ka nang kumaldag sa sa TikTok, di ba? Ayan, di ba? Ang daming... Okay, so kapag nag-start ka from scratch, madugo talaga siya. Permits pa lang, conceptualization, ikaw yung marketing, all-in-one ka talaga. Di ba? Unless meron kang family of business people na pwede mo talagang paghinga ng mga ideas. And again guys, kapag nag-start ka from scratch, dapat malalim yung mo, kawali. Malalim pala rather, yung pinagkukunan mo ng money kasi ang dami pa niyang trial and errors, 'di ba? Option 2, pwede itong ganito, oh. Trad business na lang, nasubok na din. So for example, ang goal ko per month, 100,000 per month na earnings. Pero para kumita ka ng 100,000 sa isang negosyo, kailangan mo nang ma-establish yung negosyong medyo malaki din. So for example, restaurant. If you're gonna start from scratch, tapos start business, masaya naman magtayo ng food business. Pero ang kalaban kasi natin dyan, bukod sa competition, is yung OPEX, inflation, kasi ito po yung negosyo ng nanay ko, no? So imagine, for you to earn 100,000, yung 2 million, kapital pa lang natin yan. Eh, hindi pa nga tayo sure kung 2 million lang yan eh. Ang dami pa niyang mga butas na lumalabas. Coffee shop, apartment, condo for rent, ito yung pinakamasaya, no? Or even stock market, ang laki ng capital involved. So parang nung chine-checkan ko to, hindi ko pa to kaya. So next ako, 'di ba? So punta tayo sa franchising. Sino dito yung naka-attend ng Franchise Expo? I think Mentor Kyle, Mentor Kurt naka-attend ng Franchise Expo, no? Masayang ma-expose sa ganyang mga events. Alam niyo kung bakit? Lalo mong marirealize na blessed ka with what you have. Kasi kapag pupunta ka ng expo, malalaman mo kung magkano yung starting, ano yung mga requirements, ilang percent lang yung potential income mo. So meron kang direct comparison na hindi ka naging bias na parang wala kang choice na yung sana lang yung ginagawa mo, 'di ba? So matagal ko na tong kino-compare. So sabi ko, saya mag-franchise ng McDo, Jollibee, kaso wala akong 40M. Wala akong ATM, 'di ba? ATM. ATM lang, wala pang ATM, 'di ba? And option 3, pwede naman brand partnership or direct selling. Ito po ay part ng course ko when I was in college and marami kaming na-expose ako sa different brands. For example, Avon, Natasha, 'di ba? PC, 'di ba? Marami ako na ibenta that time kasi requirement sa amin. Pero isa lang yung sure ako no, kung bakit kumikita pa rin yung mga companies na yun, quality pa rin. Kasi, di ba, quality yung products, marami ng mga mommies at nagtitiwala dun sa brands nila. Tapos, kung na-encounter ko siya ulit, direct selling, eh bakit hindi na lang ako mag-start ng something na, alam mo yung common na ngayon, kunwari mag-affiliate na lang ako sa TikTok, tapos gawa ko ng video. Kala mo naman, ang dali-daling gumawa ng video, no? Tapos pag nag-viral siya, pwede ka kumita ng millions. By the way, di ba? Kaya talaga yon. Pero, how many percent yung chance para kumita nun? Sabi ko, o sige, kung brand partnership tsaka direct selling lang akong tumutok, anong pipiliin ko sa dami ng available brands in the market? 'Di ba? Doon nag-fall yung Nisana sa akin. Eh, hindi na ako nag-attempt mag-try ng iba kasi again, number one, hindi ko nga pala plano mag-start pa ng negosyo pero nung dumating yung Nisana sa akin, inaral ko na lang ano bang difference niya sa ibang direct selling companies, 'di ba? Eh pagpasok ko dito, sabi ko, shucks, sales, tapos skincare, tapos vitamins. Aba, may sound. Di ba? Parang hindi ito yung ideal business para sa lahat, di ba? Ito yung lagi ko sinasabi, no, na Usana may not be our dream business. Pero sure ako, yung dream business natin, lahat ng mga nabanggit ko kanina,
is far more than 23,000 pesos. And kapag gagawin mo yung ano mo, self-assessment, like risk assessment, pag trad business, pansinin nyo kanina, lahat ng binanggit natin mataas yung kapital. Sa pagtaas ng kapital, ang taas ng risk. Tapos yung return, possible naman na mataas din. Kaya nga yung mga risk takers, they usually get the highest return kasi ang taas ng appetite nila for risk. Eh, paano pa tayo na 20K kinakabahan ka? Tama ba? Yung franchising, di ba? Ang taas ng kapital, yung risk niya, it's kinda low kasi established yung brands. Pero yung return niya, standardized. So, meaning, wala kang control kapag sinabi sa'yo na percentage, yun yung pwede mong kitain. And then you sana, sabi ko, ito self-assessment to meaning kaya mo ditong gawin na ikaw lang para mas maging confident kang gawin yung business. Sabi ko yung capital niya, 23K. For a business ba mababa yung 23K? Yes, 'di ba? Yung risk niyan, it's low to zero. Ba't ko nasabing zero? 100% of the products sa'yo kasi. So meaning, kapag naubos yan, naibenta mo, nakabalik na yung capital mo, but you know what? Yung return niya, yung pinaka na-appreciate ko. We can actually have the highest return without you shelling out the highest capital among all the options na binanggit ko. Tama? Tapos ano pa? 'Di ba ginawan ko to ng research kasi ang unang-una kong chinek kung legit ba yung company. 'Di ba yun yung kaba natin? Shucks, paano ko to i-share sa mga tao? Baka sabihin nila, ini-scam ko sila. Baka hindi to legit, 'di ba? Especially if you're just new. Alam niyo ba yung una kong hinahanap? Kung part ang USANA ng Direct Selling Association of the Philippines because they are the organization na naglalaban sa mga pyramiding at mga illegal na companies sa Pilipinas. So for example, meron tayong direct selling company 8-point test dito. Dito daw natin malalaman kung legit yung pinasok mong negosyo or kumpanya. Okay lang, sabay-sabayan natin tong sagutan para hindi kayo matulog. Number one, sagutan nyo ako ng yes or no Number one, is there a product? Um, na-mute ako. Na-mute ako. Ayan, ayan, okay na, okay na. Na-mute ako, di ba? So, okay. Number two, are commissions paid on sale of products and not on registration fees? Sabi ng iba, ito nasagutan na namin yun sa tagal mo mag-unmute, di ba? Is the intent to sell a product and not a position? Sige, punta na tayo dito. Is there a is there a compelling reason to buy? Yes, 'di ba? Actually, yan chinek ko na. So parang kapag kinakabahan kayo kung legit ba yung pinasok mo, totoo talaga yung sana. You can actually do your own research. So nandito tayo sa disup.ph. Tapos, maganda yung products. So it's something na pwede kang mag-take pride on. Kasi syempre kapag hindi maganda yung products mo, it's also a reflection of you. So parang kapag mag-market ka ng isang bagay or isang negosyo, dapat medyo nakaka-relate ka naman and at the same time, representation mo. So unang chinek ko, profitable ba to? Eh, consumable siya, pero hindi ako sure sa quality. So unang chinek ko kung totoo bang maganda yung product. So we have 150 plus in-house scientists in our facility. So kapag halimbawa, invested ka na registered po ba to sa FDA? Certified po ba to ng NSF? Kung medyo scientific ka about it, kompleto po tayo niyan. Because number one, you cannot market a specific product in the Philippines legally kung hindi ka registered. So that's one, 'di ba? Kasi maraming ngayon nagtatanong pa rin, mentor, registered po ba tayo sa FDA? Ay, oo naman. Hindi tayo iikot sa Pilipinas kapag hindi tayo registered. And then binanggit ko to kanina, NYSE listed yung company natin. So sa mga tao magtatanong kung maganda ba yung company, kung established ba siya, hindi ba ako kakabahan na magsarado siya. Since 1992 po tayo. Sa Philippines, 2009. I met you sana 2019. So plus factor for me na 1 decade na yung company nung dumating ako. So sabi ko, wala naman tatagal lang 10 years kung hindi talaga talaga siya okay, 'di ba? So nabanggit ko na to kanina habang nagtutour tayo, pero yung isa sa mga na-appreciate ko as a marketer, meron tayong strong brand reputation. So if it's your first time to encounter the brand, marami ka namang pang backup. Kasi number one, sa Philippines, tayo ang official partner ng PBA. So pag naglalaro sila,
nagfa-flash yung brand natin, 'di ba? And mag-tune in kayo sa mga ano natin, mga social media platforms. Nagfa-flash doon yung mga athletes na partner ng USANA. So hindi natin sila binabayaran ng money, but yung tinitake nila, it's all USANA products and even the skincare brand, 'di ba? And ang pinaka na-appreciate ko sa dami ng mga perks na pwede nyo ma-maximize, hindi mo na kailangan mamili between pagkita ng malaki tsaka pag-take care ng sarili mo. Kasi marami akong kilala na ang laki kumita pero lagi silang na-hospitalize, sobrang stress, and even yung boss ko, alam niyo kung bakit ako natakot sa retail? Nagkaroon siya ng big C, 'di ba? Nagkaroon siya ng cancer because of stress sa work. So, after niyang makarecover sa cancer, dahil company yung sumagot sa kanyang bills, bumalik siya sa company ulit. Alam mo yung nakakatakot na parang wala kang ibang backup kundi bumalik doon kasi sila yung nagbayad ng hospitalization mo. So, maraming factors, no? But I really appreciate you sana kasi it's really where health meets opportunity. And now, punta na tayo sa pag-maximize ng compensation plan kasi again, you started this. And your next step is, paano nga ba ako kikita dyan? 'Di ba? Ang unang ginawa natin to get your ID number is to fill out the details. Tama? Memorize niyo na ba yung ID number nyo? Kasi ang unang-unang ibibilin ko sa'yo ay dapat memorize mo yung perfect combination ng numbers. Kasi kung nag-aalaga ka ng number ng loto, dapat mas alagaan mo yung ID number mo. 'Di ba? Para pag tinanong ko, kunwari si Nico, Nico, what's your ID number? Oh no, 'di ba? Hindi ko pa po alam, 'di ba? Si mentor po yung nag-encode. Hindi natin alam. So, dapat alam mo, tsaka yung username mo. Okay? So, next, download Usana Hub. Bakit ko to tinuturo? Because as simple as this, nalilimutan natin kasi basic lang siya. Diba? Download Usana Hub, tapos explore your website. Kapag bored ka sa isang araw, tapos halimbawa nakapost ka sa pagpo-prospect and invite, pwede kang pumunta ng Gisana Hub. Explore mo yun, may trainings doon. You will really appreciate how legit our business is. Kasi meron tayong Ethics in Action certification. May proper doon na pagba-market, meaning may do's and don'ts tayo. So, hindi ka mahirapan. So, lamang yung may alam, guys. So, kapag na-explore niyo yan, matutuwa talaga kayo. And always connect. So, flash ko to Follow Yusan na Philippines para alam niyo yung mga updated promotions natin, programs. Part ka dapat ng Frontier Group. I still remember the last onboarding na binanggit ko to. May nagsabi na brand partner, mentor, meron po pala tayong group, yung Frontier, di ba? Pwede kayong pumasok dyan kasi dyan nire-recognize yung mga brand partners natin nagpa-perform and connect with your local group chat. Guys, wag nyo hanapin yung Dream Chasers pangalan ng team namin yan. So hanapin nyo, halimbawa tanongin nyo si Mentor Abby, Mentor Kyle, mga gold directors and above. Mentor, ano yung GC natin? Gusto ko doon kumonek, di ba? Tapos, kapag involved ka sa mga group chat na yan, ibibilin ko na lang din to. Di ba nag-a-announce yung coach or mentor? Kahit bago ka, makaparticipate ka. See you po. See you tomorrow. Tomorrow, Frontier Excellence Night. So, kapag nagfa-flash doon ng mga posters, see you tomorrow, guys. Alam niyo yun, may parte ka. O may ambag ka sa pagpopromote ng buong team. Tama ba? Ayan. And then, eto na yung tanong. Sa dami ng kwento ni Mentor Mayan na connect, tandaan, di ba? Kailan ba ako magsisimula mag-earn? You know what? You can actually start earning right after the training natin tonight, no? Tuturuan muna kitang i-master yung compensation plan. Kasi di ba nang presenting niyo sana, products, company, tapos business plan, tapos may nagkwento. Paano siya naging successful dito? Paano natin gagawin yung sa part mo naman? Ito lang yung tatandaan nyo. There are different ways of earning in nyo sana, but it is very simple lang. Always remember that products is equal to points. Yung points, nagiging dollars. So, we have retail sales, sales bonus. Pwede nyo itong screenshot para may summary ka kasi may quiz tayo later, di ba? Weekly commission, pay setter, and milestone bonus. Let's start with retail sales. Kasi di ba, nag-start ka ng isa na meron kang product. Babalikan ko yung price list, no? Meron sa inyo nag-avail ng energy kit, may customized sa 6 essentials, merong healthy foundation pack. Tapos, in your mind, sa dami ng products na available ko, paano ko ba ito i-market? Tsaka magkano po ba yung isa? Diba? Nalilimutan natin yun, no? Pagpunta mo ng website, meron tayo doon, actually, dapat pala, in-screenshot ko rin, pero pag nag-login ka sa website mo, you can access the forms. So, meron ka dong brand partner list, so meaning ito yung discounted, meron dong retail customer price list. So, you have the benchmark na, okay, magkano po ba yung SRP ng Essentials? 4,430.
nakuha mo siya ng 3,690. So, sa retail sales, dyan papasok yung pag-impose mo ng margin. So, for example, 3,690, yung tita mo, binentahan mo. Halimbawa, tita ni Claire, kasi naka-open yung kami ni Claire, sabi niya, tita, ano ka naman, meron akong product dito, gusto ko i-share. Sabihin ng tita niya, magkano yan? Claire can choose na ibenta siya at SRP or at member's price. Pero halimbawa, brand partner price, 3,690. Parang sabi ni Claire, okay lang kaya patungan ko? Pwede. Pwede mong ibenta ng 4K. Doon papasok yung retail sales. Ikaw na directly yung mag-share ng products sa kanila. Ito na yung sample natin. Kapag binenta mo at SRP, 740 yung profit mo. That's it. Manggagaling siya sa initial inventory mo or meron kang actual product sa bahay mo. 'Di ba? That is retail sales. Very simple, 'di ba? Second, sales bonus. Ito naman pumapasok yung, Mentor, di ba may website tayo? And every time may nag-shop sa website natin, meron tayong kinikita. True, di ba? So for example, this is kyralim.yusona.com. Shinare ko yung link ko kay Mentor Kyle. O sige, kunwari, friend niya si Kyle Chan. O Kyle, by the way, this is the website. Yung na-share ko sa yung product kanina, kapag nag-shop si Kyle Chan doon, di ba? Kunwari, friend niya doon si Mentor Kyle, automatically, yung successful purchase niya, meron siya agad sales bonus doon, si Kyra. So sample, bumili siya ng 34 points or isang Essentials. 34 times 10%, that's your sales bonus, meron ka agad $3.4 per Essentials or per purchase ng isang pair ng Essentials sa website mo. Ganon lang nagwo-work yung sales bonus natin. Pero pwedeng lumaki yan. By what, 'di ba? Building your own team, 'di ba? So, pwedeng pumasok yan dito. Now, let's go to weekly commission. Kasi 'di ba nung pine-present yung Usana sa atin, sabi nila, alam mo, pwede kang kumita dito ng malaki weekly. Pero mentor, paano siya nagwo-work? So, for example, hanap naman tayo ng iba nating babanggitin at siya shoutout, no? Si Rizel. Si Rizel, okay ba? Hindi ko na para i-pronounce si Rizel. Kunwari si Rizel, nag-start siya ng business. Tapos, una niyang dinala dito yung best friend niya, si Leo. Si Leo, bumili siya ng 200 points worth of products. Again, ilang percent yung sales bonus? 10%. So meaning $25 sales bonus na agad yon. Pero hindi pa tapos yung linggo. Si Rizel, in-invite niya yung friend niyang isa. Best friend niya to ng elementary, si Leo nung high school. Si Roseville. Ah, hello Roseville. Seryoso ka dyan, di ba? Kunwari si Roseville, nag-avail din siya 250 points. Ngayon, ang yusa natin, no, total na lahat ng purchases sa website mo within the week. Ang cut-off natin, take note, Saturday, 1:59 p.m. Lahat ng papasok dyan, yun yung magiging basis ng commission mo the following week. Now, let's compute. Magkano yung total points na pumasok kay Rizal ngayong linggo? So, 250 plus 250, 500. 'Di ba? So, meron siyang 500 times 10% na sales bonus, may $50 siyang sales bonus. Pero may tinatawag tayong base commission. Saan manggagaling yung base commission, Mentor Mayan? 20% of the lower side. Meron po bang lower side yung 250, 250? O same lang sila. So, 250 times 20%, meron kang $50. So, 50 plus 50, meron kang extra $100 this week. Clear ba? So, by just enrolling at least 2 brand partners this week with at least 250 points worth of products, pwede kang mag-earn ng $100. Clear ba? Clear? Can you raise your thumb? Yan, thumbs up, di ba? Pag clear, okay, clear daw. Okay, next. Number 4, Pacesetter. O, can we type sa mga bago nating brand partners? Can you type Pacesetter? Yan. Para maalala no na kailangan natin yan. Okay, Pacesetter. Para sa mga bago natin can you type Pacesetter? Oh, active na active pa, di ba? Mentor, ano po bang meron sa Pacesetter? Bakit bukang bibig siya ng mga taong nakikilala ko sa'yo sana? Ang goal kasi ng Pacesetter, sige, i-type nyo lang dyan. Okay? Ang goal ng Pacesetter, mapabilis yung negosyo mo. Kaya nga siya yung Pacesetter, di ba? Nagsiset ng pace ng business mo. Anong kailangan natin dito? You enroll at least 4 brand partners. At least to wala tong maximum. So meaning, wala kang limitation. Minimum lang yung 4 brand partners. Total of 1,600 points on your first 13 weeks. Guys, may deadline to. I know Filipinos love, cramming. Yung tipong kung mag-deadline na lang ako, mag-pace setter. Pero again, kaya siya tinawag ng pace setter, it will set the pace of your business.
the faster mong matapos yung pay setter, the faster na earn ka din ng malaki. 'Di ba? And kapag nakip mo silang commission qualified for the next 8 weeks, officially, pay setter ka na. And anong ending yan, Mentor Mayan? You'll get 10% lifetime matching bonus. So meaning, lahat ng taong ma-sponsor mo sa iyo sana or madadala mo, 10% of their income, that will be your bonus. Tapos mapapaisip yung mga taong nagdala sa'yo dito, so ginagamit mo lang pala ako? Hindi. Diba? Kasi number one, hindi naman kukunin sa income mo yung 10%. It's actually the company's way of thanking you na ikaw yung nagdala sa kanya sa business. So 10% of their income, that will be your bonus. And unlimited yon, di ba? So paano siya nagwo-work, Mentor Mayan? O di ba? I-skip ko na to. So bago ako pumunta dyan, kikwentuhan ko muna kayo. Alam niyo ba tong pay setter? Di ba sabi nila 13 weeks deadline. So from the day na nag-start ka, 13th week deadline mo yun para makompleto yung 1/6 tsaka 4 brand partners. Guess, gaano kabilis ko natapos yung pay setter? Okay, yung mga alam niya, wag kayong mag-comment ha. Mentor Mayan, gaano kabilis mo natapos yung pay setter? O sige, hula kayo, hula kayo. Hula kayo, nagtanong si Coach Tracy, gaano po kabilis? O, si Nico daw 3 weeks, si Edceline 1 week, si Cora 1 week, si Tita Cora ba to? O ba ibang Cora? Okay. Si Annalyn 2 weeks, yung makakatama dyan, makakapag-pay setter kayo agad. Okay, no coaching. Okay, natapos ko yung pay setter ko ng 5 days lang. Oh, 5 days lang, 'di ba? Bakit ko siya sineshare? Para meron kayong benchmark na kaya pala siyang tapusin within a week. Anong ginawa mo, Mentor Mayan, para i-share, para ganun kabilis lang, 'di ba? Huwag kayong masad. Halimbawa, kung lumampas na yung 5 araw nyo, okay lang yan, magkakaiba tayo ng kwento. Pero, one thing na naalala ko nung nag-start ako, nakikinig lang ako sa coach ko, tapos sinusunod ko yung sinasabi niya sa akin. Ganun ako ka-learner na parang, ito yung gagawin mo this week. Okay, coach. 'Di ba? Natapos ko po siya, ang first week income ko was 10,000 pesos. Kasi ang unang tanong lang niya sa akin, magkano yung gusto mong kitain this week? Tinanong lang niya ako, gusto mo ng 5K or 10K? Syempre, dun sa mas malaki, tama, kasi gusto nating mabalik yung kapital. Sabi ko, sige po, 10,000. Sabi niya, sige, everyday, dapat meron ka lang presentation, tapos ang goal natin, makapag-enroll agad ng 4 people. Hindi ko pa po deadline ng pay setter, pero ginawa ko yung sinabi ng coach ko na magdala lang ako ng friends or relatives. So pinapresentan ko, gladly no, mga 3 doon nag-reject sa akin, pero 4 yung nag-join. So, praise God, 'di ba? Anong effect, Mentor Maya, na kapag mabilis yung pay setter ko? Mabilis, 'di ba? 'Di ba sabi mo kanina, mabilis i-income ka kasi mabilis ka nag-pay setter. Ito yung effect niya sa akin. First 3 months ko, ito na. So, from this to this, okay, with Erica Menedaton. So, from this one, I earned my first $600. Alam nyo kung saan galing yan? Sa mga pay setters or pay setter runners na na-enroll ko during the period. Kasi yung mga dalaong nadala ko, nag-run din sila ng pay setter. So, bilis na sa akin na lumaki yung grupo at lumaki yung income. So, ganun siya ka-relevant. So, ito yung first 3 months ko. Diba? Nag-start lang ako ng ako lang hanggang lumaki. Ito yung first four ko. One, two, nasa yung isa? Three, tapos yung isa na mahinga. Diba? So, 4 lang yan, tapos lumaki sila ng lumaki. Nagigets niyo ba? Na kapag nag-run kayo ng paysetter, yung dating ikaw lang na pupunta sa office o ma-attend ng training, pwedeng from you, naging 5, naging 5 naging 5 batalyon. Ganon ka-powerful yung paysetter. Anong nangyari? 6th month ko, ito na yung dinadrawing ko organization. Di ba dati ikaw lang yan? This is me. Tapos, wala na, di ba? Hanggang lumaki yung time na lumaki yung business natin. So, marami nilagara ng paysetter. O, tingnan nyo guys, no? 1-6, 1-6. Nililista ko. Mentor Kyle, andito ka ata, oh. 1616. So, lahat yan, nililista ko kung ilan yung kulang nila sa paysetter. And yun yung amazing sa business natin. Nagsimula lang ako ng ako lang. Lumaki siya ng lumaki na hindi ko lahat kakilala just because of the paysetter program. So, ang ending, 11 months ko, I hit my first $1,000. Bakit ko to kinikwento? Kasi lahat related sa pag-run ko ng paysetter. Kung hindi ko binilisan, hindi lalaki agad yung group ko. Kung hindi siya lumaki agad, hindi ako mag-gold ng 1 year. So that's why yung first kong year, I earned my 1 million. Di ba? Ito yung kinikwento ko kanina. Lahat yan, lahat yan nag-start sa pag-run ko ng paysetter. Pero, sino yung pinaka-happy dyan?
'Di ba? Bukod sa happy ako na may 1 million ako, alam niyo yung happy dyan? Yung taong nagdala sa akin sa business. Kasi nag-run siya ng paysetter niya, nag-run ako ng paysetter ko. Nag-earn ako ng first million ko dahil siya yung nagdala sa akin sa business. In 1 year, meron siyang 100,000 pesos na paysetter bonus from me. Hindi lang ako yung direct sponsor niya. So meaning, meron tayong halos residual income na nanggagaling lang by just sharing the business to other people. Kaya alam nyo, kung ngayon kayo nag-start lang nyo sana, tapos kunwari 2 weeks ka na, 3 weeks, o iba dito 3 days pa lang, tapusin nyo agad yung pay setter nyo. Kasi paano kapag nakapag-sponsor kayo ng Mentor Mayan? Pwede na ba? Na first year nyo, meron kayong 100K, di ba? Ang saya-saya talaga, di ba? And ito pa yung isang masaya ngayon. Since nung panahon ko, grabe yung panahon ko 7 years ago, wala kaming milestone bonus. Remember yung nasa baba ng in-screenshot ko kanina, after pay setter may milestone bonus. Gaano ka-generous yung company natin? After you hit the pay setter, meron ka pang extrang bonuses. That is a total of $300. Andito ba si Coach, si Apps Ian? 'Di ba? Si Ian started last month. 1 month old pa lang siya na nag-run ng business. For the past 4 weeks, he earned 24,000 pesos. Kakatapos niya ng pay setter niya last cut-off, last Saturday. Alam niyo yung milestone bonus niya by finishing the first 1,600? Meron siyang extrang 8,000 pesos na bonus lang kasi tinapos niya yung pay setter. Gets ba? So meaning, tinapos mo yung pay setter, may lifetime matching bonus ka pa. Pero dun sa pagtapos mo na yon, may marireceive ka pang milestone bonus. Sinaselebrate lang niyo sana yung milestone mo by giving you another bonus. Again, di ba? So, sinong gusto ng extra 150? Di ba, hanapin nyo si Apps Ian tomorrow sa office. Tapos, pagpalibre kayo ng burger. Kidding aside, di ba? So, pharmacy student po yan. Pag-graduate na siya next year, di ba? So, kayang-kaya talaga. And then, ito yung isa sa mga best feature ng Usana Fermi. Okay, tapos na tayo sa mga ways to earn. Ibibida ko na lang yung subscribe and save natin. Kasi, di ba, nasa negosyo tayo. Hindi ko kayo sisingilin mamaya after my training ng training fee or consulting fee. Kasi di ba yung mga typical na negosyo may pinapaikot na ganyan. Magbabayad ako ng consultant ko. Wala tayong bayad. Wala rin tayong bayad sa kuryente, sa tubig, sa renta ng enterprise center by using the facility. Alam nyo ba yung nire-require lang sa atin as a brand partner? Makita ng Usana na every single month may at least 100 points worth of products kang pinapaikot. Malaki po ba yun sa isang malaking negosyo? Maliit. Ako na yung magsasabi, no? Ngayon, Mentor Mayan, saan manggagaling yung 100 points ko? Remember, nag-start ka ng energy kit or 6 pairs of essentials. You wanna make sure na kapag start ka ng business, yung kikitain mo sa business from the products or sa compensation, doon sa weekly commission natin, paikutin mo lang. Kasi doon manggagaling subscribe and save natin. Pero isa sa to sa mga magagandang feature, alam nyo kung bakit? Aside from, yun lang yung requirement sa atin para maging commission eligible, every time na nagre-repeat order tayo, may additional 10% discount pa siya. Sample, yung Essentials, 3,690 na siya, di ba? Brand partner price. Ang SRP niyan, 4,000 plus. Every time na magsusubscribe and save ka, yung Essentials mo, 3,321 na lang. So meaning, kapag may mga suki ka na overtime, kahit ibigay mo siya at brand partner price, may kikitain ka pa rin kasi may 10% discount ka pa with Usana. Gets? Sabi ni Claire, oh, ganun pala siya nagwo-work. 'Di ba? And ito yun rin yung feature ng mga magiging brand partners natin and consumers. Kasi imagine, how many of you are currently subscribed with Spotify, Netflix, Canva? Ito yung, di ba yung automatic na, oh my gosh, redact na, kailangan ko siyang gamitin. Ganon din yung feature natin with our brand partners kasi, imagine kung nakasubscribe and save sila, hindi nila malilimutan mag-take ng vitamins. Automatic replenishment yan. May gantong feature din po kami sa stores. Automatic yung reorder. Hence, nare-remind palagi sila na, oh, I have products to take. 'Di ba? Meron akong consistency i-take yung products. And sa part natin bilang negosyante, doon pumapasok yung sustainability ng negosyo. Consumable yung products, pag naubos siya, may repeat orders, kahit wala kang bagong mga bumibili ng products, pero may specific people kang nagre-repeat order, kumikita ka pa din. Ganun kaganda yung sistema natin, di ba? And always remember, no setup,
no discount. So magpaturo tayo sa mga coaches natin, no? Coach, ano po yung no setup, no discount? Mamaya explore nyo sa website. Meron tayo dong sa my orders, manage my auto order or subscribe and save. Pwede kang maglaro ng mga products na gusto mo na para makatipid ka, di ba? So again, always a week before ng subscribe and save mo, dapat naka-set up ka. Hindi mo to maaalala lahat, pero kapag nagno-note ka ngayon, bilugan mo. No setup, no discount. Okay? Para lang din clear, 'di ba? And darating talaga yung time, guys, no? Ito yung example natin kapag nagpe-present. May forecast tayo. So for example, doing Yusana for the first 5 years or 10 years, possible ba akong magkaroon ng 50 customers? Possible. Yung 50 na yan, example lang natin, paulit-ulit lang silang umu-order o nakasubscribe lang sa'yo para makatipid. Kaya nga siya subscribe and save, di ba? Para makatipid. Darating yung time na customers pa lang, meaning gumagamit pa lang ng products, kumikita ka na. Kasi nagre-refill lang sila sa bahay nila ng vitamins. And you can earn as much as $1,000 from repeat orders alone. Ito yung difference natin with the yellow baskets sa black application. Kasi for example, TikTok. Magbebenta ako ng, ano ba yung sample ko dito na galing ko sa TikTok? Ito na lang. Ito. Yan. Kunwari ito, uso to ng pandemic, tama? Dito yung sa alcohol, mabilis yung pagtanggal. Gaano kadalas nagre-repeat order ang tao ng ganito? Pag nawala siya, naubos siya, nasira siya, tama? Tapos, yung taong, kunwari ako yung seller ng alcohol dispenser, hindi habang buhay nakalist yung alcohol para kumita ako ng percentage doon. Ang maganda with you sana kapag nakasubscribe and save sila, as long as active yung account mo, active yung account nila, tuloy yung pagpasok ng sales bonus sa atin or ng commissions. Clear ba? Diba? That is subscribe and save. And darating yung time na ganyan na yung itsura niyan, wala ka ng choice. Lalaki talaga yung bumibili ng product sa website mo kasi connect talaga siya, 'di ba? And yun po yung nangyari sa akin. So para lang din hindi puro kwento si Mentor Mayan, yung Premier League po ina-award to sa mga brand partner. Uy, nakikita niyo yung page 96/105 na ako, patapos na, 'di ba? So ito yung paulit-ulit na bumibili sa akin ng products. Oh, magiging ano ako ha? Hindi mathematical, 'di ba? Practical sa pag-compute. Itong SVP, ito yung points. Di ba sabi ko, products is equal to points. Points is dollars. Meron ako na-generate na 165,531 points. Ako pa lang to. So meaning, meron pong nagre-repeat order sa akin ng 1,000 times sa website ko. And I'm on my 7th year in the business. So kapag tinatanong ako ng mga tao, 7 years ka na, meron ka pa bang tao na share ng Usana? Madami. Kasi habang tumatagal, ang mga tao, nag-i-invest talaga sa health. Dumadating talaga sila sa time na okay na ako, tapos na ako sa pag-inom ng mga alak, pag-inom na ako ng vitamins, di ba? Nataturn na natin yung other expenses nila into something na magiging healthy talaga sila, di ba? And lastly, di ba, nandun ako sa last part, if you know how to master the compensation plan, the next is to master the basic skills. Kasi yung Usana, platform siya to generate income. But you'll be able to generate a big income if you master the specific skills na kailangan sa business natin. Pupunta na tayo dito ngayon. 'Di ba? So, in our business, kailangan mo lang ma-master itong mga to. Pero, hindi ko siya ituturo tonight, lahat. Mag-focus lang ako sa very important skill na kailangan ang meron mga bago natin. Prospecting, inviting, presentation, closing, and follow-up. Take a screenshot, di ba? Pwede kang magsulat. Again, pinopromote ni Mentor Renzo. Kung kaya mo magsulat, mas mataas yung retention ng memory natin kasi ang daming senses ang gumagalaw. Tama? Pero kung tamad ka, make sure lang na may album ka para mabilis mong nababalikan. So, prospecting, inviting, presentation, tsaka follow-up. Kasi wala po tayong mapapresentan kung wala tayong ini-invite at wala tayong prospect list. So, paano natin siya gagawin? Let's start with the basic. Number 1, kumuha ka ng specific notebook mo for Usana. Okay lang ba yon? Na hindi ka kukuha ng tagpi-tagping papel at magno-note doon. Tapos pag kailangan mo na yung notes mo, shucks na itapon ni mama. Di ba? Shucks na kuyumus ko na. Di ba? Nagamit ko na siyang scratch paper. If you're gonna write or write your prospect list, pwede ka mag-categorize. Kasi di ba parang kapag pinagsulat ka, shucks, sino nga bang susulat ko? You'll start with what? Family and friends. Tito, tita, pinsan, office mates kapag nagtrabaho ka na.
If not your office mate na nakilala ko ng office mate ng tito ko, ng tita ko, ng nanay ko, ng tatay ko, schoolmates mo, elementary, high school, college, play school, di ba? Friends ko, play school, para matandaan mo sila lahat, no? Friends, kaya guys, itong schoolmates, if you still keep your yearbook or anong tawag doon, meron kayong directory ng mga classmates mo, start mo silang i-connect lang sa Facebook. Kung di mo naman i-invite agad, i-add mo lang. Tapos pag nag-ano kayo, in-accept ka, bibigyan ko na kayo ng onting tip. Let's say, si Kyra. Si Kyra, kaklase ko siya ng kinder. Naalala ko lang, pagka-add ko kay Kyra, tapos nag-confirm siya, di ba lalabas yon, you're now friends with Kyra. Pupuntahan ko si Kyra. Sabi ko, hi Kyra, ikaw ba yung Kyra na kaklase ko nung play school, di ba? Nung kinder, sa gantong school. Kapag nag-guess siya, hi, nice connecting with you. Stop na doon, 'di ba? O pwede ka makipagkwentuhan, but you don't need na invite sila agad. Yun yung tawag natin sa prospecting. Naglilista ka lang o nag-gather ka pa lang ng mga prospects para madala sa business. Gets ba? 'Di ba? Tapos connect with them. After mong makategorize yan, pwede mong ma-help pala actually sa categorization. Categorization, pag-categorize yung prospects mo by what? Listing all of this. Halimbawa, may possible kaya siyang may cash or credit card? May credibility, di ba siya? May compelling reason ba siya? And honestly, pag di mo yan ka-close, di mo agad malalaman. Pero guys, pag ka-close mo, gets mo na kung sinong pinakagastador sa grupo nyo. Sino palagi yung pinagsaswipan nyo kapag may seat sale, di ba? Sino yung pinagsaswipan mo kapag bibili ka ng aircon, ng washing machine, di ba? Lahat yan, pwede mong unahing i-invite kasi si Leo daw. Kasi meron na silang resources pang start, diba? Tapos, kausapin mo na. Kasi yung iba, diba, ang takot nila, mentor, meron akong list, but I don't know how to talk to them. Ano po ba yung guidelines ko para makipag-usap ako sa kanila? Bukod sa casual na kakwentuhan, ano ba yung mga dapat mong nalalaman? Hindi naman ikaw investigadora. Halimbawa, may pamilya ka na? May asawa ka na? Ilan ang anak mo? Di ba? Hindi tayo ganun eh. Ano lang, yung parang, oh, hello, ano, nakita ko yung post mo, ang laki na ng baby mo. Ganun lang, ilang taon na siya? Oh, mga ganyan. Saan ka nag-work ngayon? Ganun lang. Kung paano tayo ka-interested makilala yung mga crush natin, dapat ganun din yung mga prospect natin. Kasi yung crush nga natin, hindi ka sure kung papayamanin ka, what more yung prospect pa. Tama? So kapag nakikipag-usap ka, intentional lang talagang pakikipagkwentuhan. Pero, alam niyo kung paano maging magaan pakipagkwentuhan? Hindi mo iniisip kung magkano kikitain mo. Iniisip mo, ano ba yung value na maibibigay ko sa taong to in terms of health tsaka finances? Kasi it will be lighter for you to talk to them kasi hindi mo sila ginagamit. Ikaw yung nagdadala ng blessings papunta sa kanila. And yun yung mindset ba? Diba? Na parang it will be easier for you to share if you know what you're bringing to the table. Tama. Ayan, in the table. Okay. Quick tips, do not prejudge. Hindi po ako mag-i-intensive skills training kasi ginagawa natin to sa USANA University. Huwag ka mag-prejudge. Look for people better than you. Kasi 'di ba ang isa sa mga kamalian ng ibang nakilala ko, mentor, hinahanap ko yung mga taong kaya kong kayanin. Alam mo yung feeling na takot sila to sa akin, 'di ba? Alam niyo ba, if you wanna start your business profitable business, and winning team yung gusto mong i-establish, you wanna make sure na ang kasama mo sa negosyo, highly driven, highly motivated, and highly ambitious. Kasi nagne-negosyo ka. You have the power to filter the people na makakamingle mo everyday. Kaya nga, blessed ka nandito ka eh. Meaning nakapasa sa qualification ng taong nagdala sa'yo. Kasi dito, kapag sabi ko, may mga kilala ko may pera naman, pero pangit yung ugali, di ko dinadala sa business. Kasi more than anything, I wanted yung character super okay. Kaya nga yung nandito nakatune in ngayon, filtered daw eh. Di ba? Kung meron mang nakalusot dito, nafi-filter pa natin yan. Matutuwid natin yan sa tamang daan, di ba? Tapos, mag-shortlist ka po ng top 10 mo or top 20 every single week. Bakit kailangan ng ganyan? Para organize ka. Kasi 'di ba, kung ang friends mo sa Facebook ay 5,000 or 4,000 or even 3,000, na-overwhelm ka, sino po ba yung kakausapin ko? But if naka-shortlist yan, top 10, si Kyra, si Claire, si Nico, si Rose, si Ken, si David, lahat yan nakalista. Sila yung intentional lang pupuntahan yung
social media. So parang halimbawa, mentor, I don't know how to connect with them. Pag may story yan, i-heart mo. Kapag may post yan, mag-comment ka, 'di ba? Unti-unti lang ha, wag yung parang spam mode. Na parang bigla na naman tong biglang naging FC sa akin, 'di ba? Yung sakto lang. Ang goal natin when connecting is what? Makita niya yung pangalan mo sa notification bar. Di ba lumalabas yun? Kyra reacted to your post. Nico replied to your story. Ganun ka lang magko-connect. Hindi naman ikaw yung biglang, Hi, I started a business. I would like you to be my partner. Di ba? Hindi ganon. Di ba? Inuunahan ko na kayo kasi may gumagawa nun eh. Ganun lang mag-connect. Para casual ba? Yung, you're like replying to a friend. Di ba? Huwag niyong pahirapan ang buhay niyo. Madaling mag-share kapag madali sa utak mo kung anong ginagawa mo. Okay? Okay, 'di ba? O so paano 'yan, 'di ba? Starting a conversation, build rapport. Ito yung ginagawa ko kanina. Hala, ang laki na ng anak mo. Ilang taon na 'yan, 'di ba? Yun yung build lang muna. Kapag naka-build ka na ng enough rapport, rather rapport, saka ka magbagsak ng inviting script. Usually, 'di ba? Kapag best case scenario, madaldal siya. May time to shine ka doon. Halimbawa, tinanong ako ni Nico, ikaw pala, saan ka na ngayon? Ako, actually, nag-resign na ako 3 years ago. Nag-focus na ako sa business ko. How about you? Usually, sasagot si Nico, ito, IT ako sa ganito, kung IT man si Nico. IT ako sa Makati. Ano yung business mo? May time to shine ako, 'di ba? Actually, I'm in distribution business. Pero hindi ko muna ilalatag lahat ng details ko. Sinimulan ko 'to nung 23 years old. Part-timer ako noon. Gusto ko lang talaga ng additional income. Ang ending, na-replace tong business ko, yung major income ko, less stress pa ako ngayon. Naku-curious siya. Nag-reply siya si Nico, anong business yan? Pwede ba ako dyan? Pwede kong replyan si Nico na, uy, pwedeng-pwede. Actually, naglaran ako ng paysetter. Di ba? Pwedeng ganun eh, di ba? Pero pwede ko muna sabihin sa kanya, baka di mo na to kailangan, Nico eh. Doon lalabas yung true need ni Nico na ako, kailangan ko yan. Sa dami ng bayarin ngayon, kailangan ko magdagdag ng extra income. Pag ganon, pwede mo na siyang malaki. No? Sige, i-check ko lang yung calendar ko and let's see kung makapag-meet tayo within this week. May posture. Okay? Or pwede naman direct inviting ng business. So, halimbawa, punta naman tayo sa iba kasi baka napapagod na silang binabanggit ko. Si Myren. Oh, si Myren, di ba? Tsaka si Kevin. Okay, halimbawa, hi Kevin, I'm expanding my business and I'm looking for quality partners. Take note, quality. Di ba? Naisip kita. I'm sure if it's for you, I'm not sure if it's for you, but the concept is really good. Gusto mong i-check. Anong usual reply ng mga prospect dyan? Paano yan? Anong gagawin? Tama ba? Paano yan? Anong gagawin? So kapag may hindi ka alam kung paano replyan, mag-chat ka lang kay coach. Coach, ito yung screenshot. Ano po yung pwede kong i-reply? Para hindi ka nangangapa. At darating guys yung time na parang nakikipagkuntuhan ka na lang sa friend, pero nalalock in mo na yung schedule niya papuntang presentation. Alright? Diba? And lahat ng tinuro ko, wag niyong kalimutan. May makakalimutan kayo, pero wag niyong kalimutan. Ang goal niyo lang this week is what? Number 1, create your prospect list. So if you're just new, ito lang yung to-do ko. Wag kang ma-overwhelm. Diba? So dami ko nalaman today. Ano po yung gagawin ko talaga sa dulo? Create your prospect list. Prepare your dedicated notebook. 2, start setting appointment na. Kasi, kung tatanungin nyo ako, mentor, when is the best time to invite people? Ngayong gabi. Anong oras na ngayon? 8:55 p.m. Kapag nag-start ka na mag-invite tonight, within this week, baka may at least 1 or 2 sponsors ka. I guarantee you, kasi yan yung ginawa ko when I was starting. And number 3, and very important, attend trainings and ask for tips. Tomorrow, Excellence Night natin. Ano ba yung Excellence Night, Mentor Maya? Paulit-ulit ka nang sinasabi yan. It's a monthly recognition event for Frontier, and you will see people na nag-excel monthly sa business nila. So, makikita mo kung sino yung pwede mong hingan ng tips. Kung halimbawa, kung paysetter runner ka, bukas, tatawid or paparid lahat ng paysetter finisher. Ang gawin mo, tandaan mo yung mga mukha ng tumatawid sa stage. Tapos, after the event, pwede kang mahingi ng 1 minute. Apps, 1 minute lang. Ano yung tip mo para matapos ko yung paysetter this week? Ganun. Harangin mo. Meron doon rarampa. Nakatapos ng travel incentive. Harangin mo din. Pero wag yung mismong stage na, yung ina-awardan siya, nakaabang ka na sa stage, di ba? After, natandaan mo na lang siya sa picturean mo. Pwede pong manghingi ng tip, paano mag-qualify dyan?
That's the important thing na dapat meron tayo. One of the most important things na meron dapat yung mga bagong brand partners, kahit nakakahiyang mag-approach ng tao, gawin mo. Kasi syempre, gusto mo matuto, 'di ba? And you wanna learn with people na may result. So, abangan mo lahat ng aakyat sa stage, tapos manghingi ka ng tip. And dapat andun ka. Kasi pwede namang mag-Zoom ka. I would understand if you're based in the province or international. Pero kapag within Metro Manila ka or nearby cities or provinces, okay lang mag-allot ka ng time. Kasi nung bago ako, hindi naman Excellence Night yung ina-attendan ko, pero sukdo lang mag-half day ako or under time para maka-attend. Kasi gets ko naman yung value na ma-earn ko from that event. So okay lang lahat ng nakaka-attendan. We are 109 in the Zoom. Imagine nyo kung at least 80% ito present tomorrow. Next Excellence Night, baka kayo na rin yung ina-awardan. Tama? Yung mga bagong pay setters natin, award din na din sa next natin, Excellence Night. And dapat yung calendar nyo, ganito yung itsura. Kasi di ba kapag bago ka sa business, your old ways, hindi mo pa nadidelete yun. Di ba? Kunwari, from the past weeks, pagkagaling sa work, uwi na ako, tulog, social media. Ngayong may usana ka na, okay lang integrate natin yan. After work, since this is your side hustle, part-time o side business, may allocated time ka talaga. I cannot impose na, or we can't expose as mentors and coaches na, okay, 5 days a week dapat ganito. You can share your schedule with us. And actually, we can have the game plan na, okay, kung busy ka ng gantong araw tayo, bobomba. Mga ganyan, di ba? So, para maayos natin yung schedule mo na hindi ka nagyusana para lang, try lang. Nagyusana ka para kumita ng malaking pera para makatulong sa'yo. Ano ba naman yung maglaan ka ng oras sa bagay na pwede namang magbago ng buhay mo? Di ba? Ang cliche, ang corny pakinggan, pero binago niya kasi sa akin. And I wanted that to happen sa inyo guys. 'Di ba? In a good way. Tama, yung okay naman ako sa work pero namamatay kasi ako sa stress, 'di ba? At least this one, alam ko talaga na both fields, health and finances, super okay. And I like ending my talks with this one. Babaguhin ko to kapag di na ako takot. Okay? 'Di ba yung fear, it's always present every time you jump into something na first time mo. First time mo magnegosyo ngayon, first time mo makipag-usap sa mga tao, first time mong itatry humarap sa unahan, first time mo mag-chat sa mga taong hindi mo naman kinakausap. Nakakatakot, tama? Pero kainin mo lang yung takot mo, di ba? Kasi hindi naman siya mawawala. Kaya nga sabi nila, if the fear is present, then do it afraid. Pero again guys, yung fear, it comes from experience and not incapability. So takot ka lang naman kasi hindi mo pa siya nagagawa. Pero katulad ng inviting, 'di ba? After this, magsusulat ka na naman ng mga pangalan. Habang sinusulat mo 'yan, lalabas diyan yung mga doubts. Paano kung di siya mag-join? Paano kung hindi to para sa kanya? Paano kung i-judge niya ako? Ano nung sasabihin nila sa akin? Paano kung walang mangyari sa akin dito? Kung kaya nating i-overthink yung pangit, kaya nating i-overthink yung mga bagay na magandang pwedeng mangyari sa atin dito. Tama? If you can overthink the worst, you can actually overthink the best things na pwedeng mangyari. And yun yung nangyari sa aming mga brand partners na nagtuloy gawin ng business. Kaya kung takot ka, edi gawin mong takot hanggang dumating yung time na kayang gawin mo na lahat. 'Di ba? So let's connect. So my name is Mayan Magsino. Pwede tayo mag-connect sa Facebook, sa Instagram. And bibigyan ko na kayo ng authorization. Kapag meron kayong nakitang post ko or prospecting post na feel nyo gusto nyong gayahin, hindi nyo na kailangan mag-chat na mentor, pwedeng pa-copy. You can copy it, post it. Kapag may sponsor ka, I'll be happy na lumalaki yung yung group, 'di ba? Kasi in Usana, it's copy business and sharing business. So whatever na meron kami, we're really sharing it to other people, 'di ba? So yun lang naman from me, and to God be all the glory. So back to our host. Kapag may questions kayo, guys, wala akong quiz. Okay? Ano lang 'yon? Joke lang 'yon. Pag may question kayo, you can ask your mentors or coaches, or you can PM me. Hindi ako magre-reply. Ayun, back to Apps Justin. Thank you, everyone.